Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Unahin nating pag-usapan ang kaganapan po dito sa Sugod Mall mga kapatid, sa Robinsons Mall, Las Piñas, na kung saan nakita nga na naman natin na sobrang dami na naman pong taong nagpunta, nakiisa, and nakisaya sa programa po ng Eat Bulaga. And also, nakasama rin natin ang mga singing queens mga kadabarkad. Sobrang na-miss ito ng mga televiewers at ng ilang dabarkads natin, and hopefully nga po every Sugod Mall makasama natin itong mga SQ kasi hindi na natin sila madalas nakikita sa programa po ng Eat Bulaga, diba? Kasi ang show nila usually ay mga panglabas po na event na may kaugnayan po ang Media Quest, TV5 or ang Eat Bulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging aberya po kanina during live po ng Eat Bulaga, na kung saan ay bigla pong nag-private ang video live ng TVJ na YouTube channel. Marami tuloy ang nagtataka na bakit ganun daw po ang nangyari. So nagkaroon lamang po mga kadabarkads ng konting technical issue dito po sa live ng Eat Bulaga dahil makalipas po ng ilang minuto, bumalik din po ang kanilang live. Medyo nabulabog lang naman ang online viewers at maging ang mga televiewers dahil biglang private po ng Eat Bulaga kanina. Pero wala po kayong dapat ipag-alala, wala pong sumabotahe mga kadabarkads, technical issue lang po ang rason nito, okay? Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa mga bigatin po na special guest ng programang Eat Bulaga sa segment po na The Age is Right. Una na dyan na nakasama natin si Bea Milan Windorski, na kung saan ay Miss Universe Philippines 2026. Nakakatuwa lang kasi after po niyang manalo, bumalik siya sa programang Eat Bulaga. And proud niyang pinagmalaki mga kadabarkads ang Pilipinas and syempre ang programa po na Eat Bulaga. And also, nakasama din po natin mga kadabarkads itong si Tina Loy, na kung saan ay isang Filipino actress, writer, and radio veteran known as the Queen of the Philippines radio drama. Sobrang galing at husay niya pong mag-dub mga kadabarkads. Maging si Bossing, si Maine Mendoza, si Reyes Madison, lahat ng Eat Bulaga host, sobrang na-amaze po sa pinakita niyang husay sa pagdadub mga kadabarkads. Kahit na may edad na po siya, hindi pa rin po naluluma or kumukupas yung angking niya pong talento. Kasabayan at nakasama niya din po mga kadabarkads, si Dolphy. And also, nakasama din natin itong bata po na umiyak dito po sa The Age is Right, sa Sky po mga kadabarkads. Medyo mahiyain lang siya mga kadabarkads, pero nagawa naman po ng paraan ng mga Eat Bulaga host, inaliw at pinasaya po nila sa Sky para nang sa gaon noon ay makasabay po siya sa segment ng The Age is Right. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang dabarkads or sex bomb dancer na kung saan ay hindi po pinayagang makasama sa kanilang final round. Anong nangyari? Bakit wala nga kaya itong isang sex bomb dancer na to? Sabi nga dito, final round na wala ka, isang dating miyembro ng Sex Bomb Girls ang umanong hindi pinayagan makasama sa kanilang final round concert matapos humiling ng malaking halaga bilang kapalit ng kanyang paglahok na sinasabing gagamitin para sa piyansa ng kanyang asawang nasangkot sa illegal na droga. Dahilan upang magpasya ang grupo na hindi na siya isama sa lineup upang mapanatili ang integridad ng event. So sino kaya ito mga kadabarkads, no? Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa isang non-time host na kung saan ay kamuntika na pong mag-quit sa kanyang pag-host dito po sa kanilang programa. Dahil po ito sa baba ng talent fee na nakukuha niya, pero mas marami daw yung stress. Ayon nga dito,
Inamin ni Vice Ganda na muntik na siyang mag-quit noon sa It's Showtime dahil 5,000 lang ang sinasahod niya kada araw. Pero super stressful raw ng trabaho. Ang daming hinihiling sa akin, parang nangangarag ako. Pinimpul ako ng malala, tumaas yung hairline ko. So nung mabasa ko ito mga kadaberkads na parang nagrereklamo na 5,000 lamang po yung kanyang sinahod, mas humanga po ako sa Tito Vic and Joey kasi alam nyo mga kadaberkads, nung time na nagsisimula po ang Itbulaga, di ba? Hindi po sila nasasahura noon. Pero kahit wala pong sahod, tuloy-tuloy lamang po sila sa pagpapasaya po ng programang Itbulaga kaya hindi po nakapagtataka na grabe yung dedikasyon nila sa programang Itbulaga kaya sila ay tumagal ng 47 years and counting, 'di ba? Na kahit wala silang nakukuhang sahod, wala silang nakukuhang balik sa pagpapasaya po nila at paglabas nila sa telebisyon, andun pa rin po yung willingness nila para makapagpasaya at makapagbigay ng aliw sa mga manonood. Yun po pala yung sikreto mga kadaberkads. Dapat ibigin natin yung dedikasyon kahit na wala tayong natatanggap in return. 'Di ba? Kasi kung gusto mo naman yung ginagawa mo, 'di ba, hindi ka naghahangad ng anumang kapalit or mas malaking kapalit. Bonus na lang po yung malaking kapalit, 'di ba mga kadaberkads? Kasi sa panahon ngayon, sobrang swerte na po ng mga taong sumasahod ng 5,000. Sobrang laki na po niyan mga kadaberkads. Kaya kudos sa Itbulaga dahil mas dito humanga po ako sa kanila. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito mga kadaberkads sa isang noontime host na kung saan ay pinasok daw po yung kanilang tahanan. So, sinong noontime host yan? Walang iba kundi po si Teddy. Ayon nga dito, pinasok ang bahay ni Teddy. Nagbigay ng warning at panawagan ng It's Showtime host at Rocksteady vocalist na si Teddy Corpus matapos umano siyang manakawan sa kanilang bahay sa Quezon City noong madaling araw ng May 3, 2026. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Teddy ang CCTV footage ng lalaking umano'y pumasok sa kanilang tahanan at tumangay ng ilang mahalagang gamit kabilang iPad, charger at mga singsing. Ayon pa kay Daddy, pina-enhance at colorize pa nila ang video para mas malinaw na makita at makilala ang suspect. Dahil dito, nananawagan siya sa publiko na maging alerto at tumulong sa pag-identify at maghanap sa lalaking nakita daw sa CCTV. So grabe na po ngayon mga kadaberkads ang panahon. Mas dumami po talaga at mas tumaas ang ganitong mga pangyayari sa ating kapaligiran. Kaya maging matalino po tayo mga kadaberkads. Mag-ingat and also maging alerto at maging mapagmatyag po sa mga taong nasa paligid po natin. Kasi wala na po talagang takot gumawa ang mga kriminal ngayon mga kadaberkads. Ewan ko ba pero mag-iingat na lang po tayo mga kadaberkads. So paano mga kadaberkads, hanggang dito lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.